yung tunay na disipulo, tulad nga ng ating mga nababanggit, may sakripisyo. You have to forsake your own thing, yung pansarili mo. At dito, willing na intindihin ang salita ng Panginoon. Going back in the parable of the sower, sa Mateo 13:10, basahin ko lang po, yung talinghaga ng magasik. Lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po kayo gumagamit ng talinghaga sa kanila? Sumagot siya, ipinagkaloob sa inyo ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit, ngunit hindi ito pinagkaloob sa kanila. Imagine, napakalaking pribileyo na bilang alagad ni Kristo, sa atin pinagkaloob ang karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit. Okay? Before, sikreto yan. Inahanap yan ng mga propeta. They were looking for the scriptures but they cannot find it. Pero sa mga alagad ni Kristo, anong sabi? To you, the mysteries of the kingdom was given. It was revealed sa inyo lamang. Kung mapapasin ninyo sa tagal natin bilang mga mananampalataya, dati hindi naman natin naintindihan yung mga talinghaga, di ba? Yung salita ng Diyos. Mahirap intindihin. Di ba? Even yung mga sumusunod kay Kristo, nung nagsalita siya, sabi niya, kainin niyo ang katawan ko at inumin niyo ang dugo ko. Sa anong sabi ng iba? Napakahirap namang katuruan yan. Kaya yung iba, nagsialis. Ngayon, tinanong niya sina Pedro, yung ibang mga disipulo, Pedro, ano sa palagay niyo? Panginoon, saan kami pupunta? Kayo ang may akda ng buhay. No? Mahirap intindihin, pero ang mga disipulo o ang mga alagad, they are willing to understand what the Lord Jesus Christ is teaching. Nung buhay pa siya, hindi nila maintindihan. Nung namatay siya, lalo silang naguluhan. But along the way, hindi nagpabaya ang Panginoon. He stayed for 3 days. Nag-resurrect siya, he stayed for 40 days. At inexplain pa niya in the book of Acts, chapter 1, about the kingdom of God. At doon nila naunawaan yung sinasabi ng Panginoon. A true disciple of Jesus Christ is willing to understand, even mahirap.